What's up mga ka-TV? Welcome back dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito guys, magre-reaction video or magre-review ako ng Condura Negosyo Inverter. So meron akong napanood dito sa YouTube. Magre-reaction video tayo kung ano nga ba yung kagandahan ng negosyo inverter na refrigerator. Meron kasi tayong isang subscriber na nagtatanong sa akin na gawan ko daw ng video yung negosyo inverter ni Condura. Alak niya daw bumili ng refrigerator. So bago natin simulan itong video na to guys, bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung ganitong tutorial about sa ating appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So tara guys, simulan na natin. Hello everyone! Ngayon, bibigyan natin na review itong Condura Negosyo Inverter. So, nabili namin siya last December 2018. Mostly, 1 year and 6 months na namin siyang nagagamit. So, medyo matagal na, di ba? So, bakit Negosyo Inverter ang pinangalan sa kanya? Kasi, ito ay specifically designed for negosyo or owners or yung may tindahan na kung saan nagbebenta sila ng yelo or soft drinks kasi madali daw lumamig, and then yung mga compartment niya fit for the big bottle. So dagdag ko dun sa sabi ni ma'am na bakit daw Condura Negosyo Inverter para daw sa pangtindahan. Bigyan ko kayo ng dalawang refrigerator na ginagamit nating pangtindahan or pangbahay. Ito yung tinatawag natin na no frost at yung direct cooling. Kadalasan kasi ng mga ginagamit natin na refrigerator nung araw, nung 70s, 60s, 90s, 80s, no? Mga direct cooling, ayan yung kumakapal yung yelo dun sa freezer ng half to 1 inch yung ating refrigerator. So dyan nakikita sila Panasonic, nila Sharp, nila National, nila GE. Ayan yung mga kadalasan natin nakikitang refrigerator, yung direct cooling o yung manual defrosting, yung minamanual natin na dinidefrost. So ngayon, meron na kasing nagsulputan ng mga inverter o yung mga no frost. Pag no frost naman, ayan yung frost free na tinatawag. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-defrost. Kusa na po siya nagdi-defrost every 8 hours or 9 hours. Depende. Sa refrigerator kasi may defrost timer po yan. Pagka kailangan niya mag-defrost, nag-automatic defrost. Para sa akin, pagka pagtindahan talaga na gagamitin nating refrigerator, i-recommend ko sa inyo na bilhin nyo yung direct cooling na refrigerator. Meron kasi nagsabi sa akin na bakit nire-recommend ko daw yung direct cooling na refrigerator, mas maganda daw yung no frost, hindi mo na kailangan mag-defrost. Meron kasing advantage to disadvantage nila sa isa't isa. Kung halimbawa nagtitindahan po kayo at gumawa tayo ng mga yelo, naglagay tayo ng mga frozen foods sa tindahan nating sari-sari store. Pag halimbawa ginamit natin yung no frost guys, ang problema kasi noon pag nagdi-defrost siya 8 hours, no, hindi naman kumakapal yung yelo o hindi naman nagbibuild ng yelo dun sa freezer. Kasi ang no frost, hangin lang yung nagpapalamig dyan. Kasi meron siyang blower type na tinatawag. So yung blower type na yun yung nagpapalamig dun sa freezer. Pag halimbawa nasira yung fan na yon dun sa freezer, hindi na rin magse-circulate yung lamig dun sa freezer. At may mga butas-butas, kung makikita nyo dyan sa screen, ayan, yung butas-butas yan yung labasan ng lamig. Kaya pag tinakpan mo ng mga yelo, mga nilagay mo dun sa pangtindahan mo sa refrigerator na no frost, pag natakpan yung mga butas na hindi makapasok yung lamig, hindi nalalamig yung freezer natin or dun sa baba ng refrigerator. Kaya hindi ko mai-recommend yung no frost. Kung kayo, nasa inyo naman yan kung gusto nyo pa rin gumamit ng no frost na refrigerator. Advantage niya pa sa no frost, yung direct cooling, pagka nag-brand out. Dahil nga, direct cooling, kumakapal yung yelo dun sa freezer, nagbibuild ng half to 1 inch yung yelo dun sa freezer. Kahit mag-brand out, sabihin mo ng 5 hours, meron pa ring lamig dun sa loob ng ating refrigerator na direct cooling. Kaya may re-recommend ko sa inyo na mag-direct cooling. Yun nga lang, magma-manual defrosting kayo. So, check natin yung loob niya. Ayan. So, meron dito siyang lagayan sa gilid, big bottles. Medyo matibay siya. Kasya ang malalaking bote. Yung nakikita nyo naman na kinakatok ni ma'am na matibay yung plastic. So, ABS plastic po siya. Ayan po yung pinakamatibay na plastic. Hindi ka agad na nababasag, hindi ka agad nagka-crack. So, makunat po yung ABS plastic. So, ito yung ginagamit dun sa Condura. Pati dito sa ilalim. And then for the eggs. And then dito yung for
the vegetables, which is yung crisper. Ayan. And then, ito may makikita kayo, itong lagayan na ito, pwede yan sa mga big bottles din. And then, So kung makikita nyo rin dito, yung sabi ni ma'am na pang big bottle na parang alon-alon na ganyan, yan yung magandang ilagay sa mga bote na glass, no? Yung mga malalaking soft drinks natin pang 1.5. Yun kasi may iwasan yung mag-uuntugan yung mga glass, no? Para iwas na rin sa pagbasag. Kasi ang soft drinks guys, pagka sobrang lamig yan, pwedeng pumutok yan dahil nga may acid. So yan, ang kagandahan dito, may mga lagayan na ng mga soft drinks na pwedeng pang glass at yung mga malalaki nating soft drinks. nyo dito sa gilid, may temperature control, which is on, and to the coldest yung number 5. So, precaution lang nila kapag gagamitin itong Secondura ref, kailangan 3 hours mo siyang palalamigin and then itatapat mo siya sa number 5. Initial lang yon bago mo ilagay yung mga food or any items na ilalagay mo sa loob. So, yung sabi ni ma'am, kailangan nating ilagay sa number 5 or sa high yung thermostat ng ating refrigerator kahit hindi po Condura negosyo inverter. Pagdating dun sa bahay nyo, pag bago pa lang yung refrigerator nyo o kaya kadidefrost nyo, ang gagawin nyo, isaksak nyo siya, isagad nyo sa thermostat or number 5 yung pinaka-thermostat niya. Huwag nyo muna kaagad kakargahan bago isaksak. Kasi ang problema pagka kinargahan or finol natin kaagad, yung heat load o yung init na mga nilagay natin, mga soft drinks, mga pagkain dun sa freezer, mag-absorb yun ng heat load na tinatawag. So yun yung may hirapan na palamigin yung ating refrigerator. So mas maganda pagka bagong bili yung ating refrigerator, ipahinga nyo muna ng kahit mga 5 hours tapos isaksak nyo siya ng walang laman, itaas nyo yung thermostat. Pero ito ngayon, papansin nyo, naka-on lang siya, pero ang lakas na niyang mag-yelo. So makikita nyo dito. Ang lakas na niya mag-yelo, punong-puno na yan ng yelo, di ba? So usually naka-on lang siya, pero okay pa rin siyang gamitin. Napakalamig. So, eto guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Itong refrigerator ni Condura na negosyo inverter is direct cooling po siya. Kaya kung makikita nyo yung sinasabi ni ma'am na kumakapal yung yelo dyan sa freezer, normal po yan. No? Minsan, half inch or 1 inch yung kapal nung yelo dun sa freezer. So, maganda po talaga siya pang negosyo. Kahit mag-run out ng 4 hours, nakabuild na ng yelo dun sa loob ng freezer, hindi ka agad nasisira. Ating mga nilagay dun sa ating freezer. Pa rin niya. So, tingin ko matipid siya sa kuryente in a way dahil kahit on pa lang, nag-yelo siya agad. Remind ko lang guys, kasi nung binili ko siya, meron siya energy guide which is 363 energy efficiency factor. So, ibig sabihin nito, mas mataas na EEF. Ibig sabihin, mas mababa ang operating cost niya. Itong EEF naman, ito yung energy efficiency factor, yung energy guide na nakikita natin dyan sa screen kay ma'am na yellow paper. Dinidikit yan sa mga refrigerator natin ng mga 7 cubic feet, 8 cubic feet, 7.5 cubic feet. Pero pagka ang refrigerator natin is nasa 15, 13, 16 cubic feet or 18 cubic feet, yung malalaking refrigerator, wala ka na makikita mga energy guide kasi nga matataas na sa wattage na at the same time, matitipid na yan kasi nga inverter na kadalasan yung mga refrigerator na matataas yung cubic feet. So ngayon, etong energy guide na nakikita natin dito sa pinapakita ni ma'am, ito yung guide natin guys. Kung bago tayo bumili ng refrigerator, ito yung kaagad titignan nyo. Magbibili pa lang kayo ng refrigerator. Okay, so meron precaution si Condura sa paggamit nito. So, dapat 2 inches ang pagitan niya sa wall, sa likod. 2 inches. And then dapat, dapat hindi siya lapat na lapat, may pagitan. And then dapat direct siya sa outlet, which is 230 volts. And kapag dito sa taas, kailangan meron siyang pagitan sa wall na 12 inches above. So, yan. And then, kailangan avoid sa direct sunlight kasi bawal mainitan ng ref. And then, yung ground outlet niya na nasa ibaba, nasa likod yan usually ng ref So, dapat wag daw ikakabit sa gripo or any lines. Yun. Delikado kasi yun. Okay. Ngayon, since buksan natin ulit ang ref since meron kasi siyang yellow dito, i-defrost natin to ngayon. So about naman sa pag-defrost ng direct cooling na refrigerator natin guys, ito kadalasan din na tinatanong sa akin dito sa aking YouTube channel na, Sir, kailan ba nagdi-defrost pagka direct cooling?
or manual defrosting yung refrigerator ko. Mas maganda pag defrost tayo 3 times a week or 2 times a week. Depende naman yan sa pagkapal ng yelo dun sa freezer. Wag nyo nga hayaan guys, nakakapal na ng sobra na tulad yan sa screen na halos wala na kayong may lagay dyan. Dagdag sa konsumo ng kuryente po dyan. Freezer, mas maganda halagaan din natin siya sa pag-defrost. Ito yung ginagawa ni ma'am. Kahit every 2 times a week, no? Maganda na rin yon kasi nga hindi napapabayaan na nagbibuild ng sobra yung yelo dun sa ating freezer. Ngayon, check natin kung gaano katagal siyang magde-defrost knowing na ganito kakapal ang yelo. Ngayon, almost 12:50 na. Then, tingnan natin kung gaano siya katagal magde-defrost. Okay, time check, 6:15 or 6:17, almost 3 hours or baka mahigit pa nga na hinayaan natin siyang i-off. And then ngayon, naka-defrost na, nalinisan na siya. Ayan, maganda na ulit ang itsura niya. Okay. So kung ang tanong nyo is maganda ba para sa akin itong Condura Negosyo Inverter? Yes. Para sa akin, kung ako yung papipiliin pagka may tindahan ako or sari-sari store, kung direct cooling or no frost, direct cooling po yung pipiliin ko na refrigerator. Bukod sa napakalaki na yung freezer niya, ang dami kong may lalagay, hindi kaagad nasisira yung mga nilalagay ko dun sa freezer na mga frozen foods pag pangtindahan ko. Ito talaga may re-recommend ko sa inyo. Kung anong brand naman, ito maganda rin itong Condura na to. Ito hindi po to sponsored or hindi po ako binayaran ni Condura para gawin itong video na to. Para ito sa opinion ko lang at para sa mga kaalaman nyo na rin, i-sinishare ko yung mga product knowledge ko or product training ko dati about sa refrigerator. Ang Condura kasi guys, iisa lang po yan yung tinatawag natin na company ni Concepcion. Condura, Kelvinator, Carrier, iisang brand lang po yung mga yan, isang company lang po sila. Itong mga Condura, Kelvinator, Carrier, pagka aircon naman, isang company lang po sila. Para sa akin, okay itong nilabas ni Condura na negosyo inverter na to. Ito talaga may re-recommend ko sa inyo. Wag na wag kayong bibili sa mga no frost. Nasa inyo pa rin po yan. Subukan nyo yung no frost compare dito sa direct cooling. Kung ano yung pagkakaiba nila. Nasa inyo pa rin po yung pagpili dyan. Pero ang may re-recommend ko talaga sa inyo, pag pangtindahan, pang sari-sari store, mag-direct cooling po kayo na refrigerator. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa video na to. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na gustong bumili ng refrigerator na Condura Negosyo Inverter. Kung may mga katanungan ka din, mag-comment ka dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Bago natin ito tapusin guys, mega shoutout sa iyo Lizabel. So maraming salamat sa pag-support mo dito sa channel na to. So ikaw kung gusto mo din ma-shoutout, comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag sa next video ko, isha-shoutout kita. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lisa. Maraming salamat guys. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.